nangyari ngayon kay Leandro Lepiste? Kanina, merong malaking dagok na nangyari kay Leandro Lepiste. Feeling ko lalabanan niya to. Lalabanan niya to sa DOE, lalabanan niya to sa Court of Appeals, lalabanan niya to hanggang Supreme Court. Alam niyo kung bakit? Kasi napakalaki ng halaga na hinihingi sa kanya. Leandro Levistes Solar Philippines is fined 24 billion by the Department of Energy. Ang bigat naman sa bulsa nito. Ang bigat naman sa bulsa nito, guys. 24 billion. Oo. Ang bigat sa bulsa nito. 24 billion. Oo. Bakit? Bakit siya pinenaltihan ng 24 billion pesos? Kasi the Department of Energy imposed a 24 billion in penalties on billionaire lawmaker Leandro Levistes Solar Philippines after the company failed to deliver on nearly 12 gigawatts of promised renewable energy capacity, prompting the termination of more than 11,000 megawatts of contract over the past 2 years. Diba? Anong sabi, Ate Mishi? Ayaw sagutin sa interview, sa korte lang daw siya sasagot. Bobo ba siya? Hindi siya pwede sumagot sa korte. Sagot muna siya sa DOE. The Doctrine of Primary Jurisdiction. Sa Department of Energy ka muna sasagot. Or magka-file ka ng motion for reconsideration sa DOE. Magmamakaawa ka, DOE, wag niyo po akong patawan ng 24 billion na penalty, please. Ganun. Diba? Ganon kalala, guys. Sabi, DOE Secretary Sharon Garin said the fines cover performance funds, contractual obligations, and other financial responsibilities including training and development funds. Ang sabi, we will pursue this obligation, the imposition of this obligation to all the developers who are supposed to pay for this. Ay, Julia. Grabe. Pakinggan natin yung balita, guys. Ito yung balita tungkol dyan. Oh, iyak tawa ka ngayon, Lepiste. Pinatawa ng 24 billion pesos na multa ng DOE ang Solar Philippines ni bilyonaryo Congressman Leandro Leviste. Sorry. After nito na to, magbayad siya ng 24 billion, hindi mo na siya matatawag na bilyonaryo Congressman. Balik siya sa milyonaryo. Demoted siya. Oh, sureball yan, sureball. Kinansela rin ang higit 11,000 megawatts na kontrata ng kumpanya. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, nabigo ang solar na tuparin ang mga pangakong proyekto sa renewable energy sa nakalipas na 2 taon. Paulit-ulit din daw silang nagpapadala ng abiso at show cause orders, pati na rin ang mga paalala para i-renew ang performance bonds. Pero wala umanong tugon ang Solar Philippines. Ano, nagtatago? Nagtatago si Lepiste? Nagtatago si Lepiste? Hindi sumasagot sa show cause order? Bakit naman? Ba't hindi sumasagot sa show cause order? Oo. Bakit ganon? Oo. Eh kung sumagot siya, di malamang sa malamang, wala siyang penalty na 24 billion. Kaso di siya sumasagot sa show cause order eh. Nagtatago. Nagtatago si Lepiste. Alam niyo to si Loren Legarda, mahala sa anak, no? Yung una niyang anak, galit sa kanya dahil sumuporta raw kay BBM nung election. Tapos ngayon, tong anak niyang isa, yung the good one daw, the good one. Itong the good one daw, mukhang scammer. So parang, diba? Ano kaya iniisip ni Loren Legarda? What happened to my boys? Diba? Kung siguro ngayon kumakanta na si Leandro Lepiste, I wanna run away. I wanna run away. I wanna run away. Ganon ang kanakanta niya ngayon. Grabe, no? 24 billion. Kasama sa ipinapataw na parusa ang performance funds, mga kontraktual na obligasyon at iba pang bayarin tulad ng training and development fund. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming... Bakit ang bilis ng report? Bakit hanggang doon lang? Kaya si Abante, oh. Ba't naman ganun lang, Abante? Oo. Napakabilis naman ng report nyo kay Leandro Lepiste. Parang parang, di ba?
Wala pa. Ilang minute lang to? 60 seconds lang ba to? 1 minute lang ba to? Wait, tingnan natin. A little over a minute, my goodness. 50, 55 seconds. Bakit naman ganon? Diyos ko naman. My goodness. I hate drugs. Anyway. Ayun na nga, mga kababayan. Sabi daw ni Sharon Garin, yung secretary ng DOE, we have not received any response sa mga show cause orders, tsaka request to renew the performance bonds. Wala raw sagot. What we want are legitimate investors. That's why we're cleaning it out. Yun. Sa ibang salita, mga kababayan, in-scam ni Leandro Lebiste ang gobyerno. Oo. In other words, in-scam niya, guys, ang tawag dito, ang gobyerno. Tapos, eto pa malala. Di ba nagbenta siya? Binenta niya ang Solar Philippines sa MGen, sa Meralco. May problema siya ngayon. Kasi nga nung Sabado, ang sinabi po ng ombudsman ay pinag-aaralan nila yung prangkisa neto ni Leandro Lepiste. Ngayon, yung prangkisa ni Leandro Lepiste ay nasa ilalim ng Solar para sa Bayan Corporation. Yun po ay parang non-profit organization. So, it's a separate group, it's a separate corporation, non-profit. Oo. Pero mga kababayan, konektado din siya kay Leandro Lepiste. It is a non-profit connected to Leandro Lepiste. Okay. Ngayon, mga kababayan, di ba binenta nga etong si Solar Philippines. Dahil si Leandro Lepiste ang CEO ng Solar Philippines, he practically owns, he's the founder of Solar Philippines. He practically owns the Solar Philippines, di ba? Tapos binenta niya yung kanyang majority stake sa Solar Philippines kay Meralco, kay MGen. Ngayon, mga kababayan, we are all under the assumption na sa pagbenta ni Solar Philippines, kasamang naibenta yung prangkisa ni Solar para sa Bayan. Okay. At tulad nga nung napag-usapan natin nung nakaraan, kapag kasama yung prangkisa ni Solar para sa Bayan, ibig sabihin, kailangan dumaan muna sa congressional approval yung pagbebenta ng korporasyon niya. Yung pagbebenta niya, mga kababayan, umabot ng 34 billion pesos. 34 billion pesos. Tapos ngayon, magbabayad siya ng penalties na nagkakahalagang 24 billion. So mukhang magte-take home na lang siya ngayon ng mga 10 billion. Bilyonaryo pa rin pala. Bilyonaryo pa rin. Mas maliit na nga lang. Okay. Ngayon, mga kababayan, sumagot. Ito na ngayon iniimbestigahan ng ombudsman. The following week, Monday yan, nagsalita ang MGen ng Meralco. Ang sabi, hindi raw nila binili yung prangkisa. Hindi raw nila binili yung prangkisa. Ang sabi, magkaibang kumpanya po ito. Ang MGen po ay hindi kumuha o nagmamay-ari ng anumang karapatan, pribilehiyo o interes na may kaugnayan sa prangkisa ng Solar para sa Bayan. Bukod dito, ang mga negosyo at operasyon ng SPNEC o Solar Philippines ay hindi nakasalalay sa nasabing prangkisa. Okay? Walang problema. Tama naman si MGen. Ang tanong ngayon, kung hindi kasama yung prangkisa, ano yung binili ni MGen kay Lebiste? Take note, mga kababayan, si Solar Philippines wala pang napapatayo na mga infra. Wala pa silang solar farms. So may question mark ka ngayon. Yun yung unang question mark. Ano yung binili ni MGen sa halagang 34 billion? Diba? Okay. Una mong tanong. Second question, mga kababayan. Second question. Kung ang may-ari ng prangkisa ay si Solar para sa Bayan na ang founder ay si Leandro Lebiste, wait lang. So wait. Does Solar para sa Bayan and Solar Philippines exist for each other? Nag-e-exist ba sila for each other? Kumuha ng prangkisa? Oo. Exclusive yun, ha? It's an exclusive franchise para magtayo ng mga solar plants.
yung solar para sa bayan. Ngayon, dahil may prangkisa sila, sila lang yung may exclusive na access doon sa mga lugar na nakasulat sa solar para sa bayan. Okay. Ngayon, nagkataon lang ba na ang business ni Leandro Lebiste ay nasa solar power? Siyempre hindi. Sino ang magsusupply doon sa solar para sa bayan? Isa lang ang may-ari. Hindi ba? Iisa lang ang may-ari. Si Leandro Lebiste. So, kapag magpapatayo sila ng solar farm, saan sila kukuha ng supply? Di kay SPNC, SPNEC. Nai-gets nyo yung punto ko? Ngayon, mga kababayan, weird to. Weird yung setup. Kasi, si Solar para sa Bayan, exclusive franchise yun. May mga benefits yun. May mga benefits yun. Ang tanong, sino maikinabang doon sa mga benepisyo? Di yung korporasyon ni Leandro Lebiste. Scam, di ba? Scam. Layering nga, tama si Attorney Bueno, it's corporate layering. Ganyan din ang ginawa ng ABS-CBN. Naalala nyo? Ganyan din ang ginawa ng ABS-CBN. Sa iba lang nila ginamit. Ginamit nila sa kanilang yung prangkisa ng Amcara at yung prangkisa ng ABS-CBN. Ganyan ang ginawa nila. Di ba? It's the same BS. It's the same BS. So ngayon, mga kababayan, etong si SPNEC, pwede niyang i-declare lahat ng construction niya. Lahat ng construction ko, ginawa ko yan sa ginawa ko yan through solar para sa bayan. O di meron ngayon siyang tax break. Diba? Ayan, BJ Cans. Ano yun? Iwas sa malaking tax? Ay, nako. Diba? Iwas tax yun. So yung tax savings na yun, saan pupunta? O di sa SPNEC, kay Solar kay Solar Philippines. Kasi siya yung supplier eh. Baka may mga subsidies pa yan galing sa gobyerno. Huwag niyong kalimutan. Si Rodrigo Duterte ay nagtabi ng 41 billion pesos para sa solar para sa bayan. So malay natin kung naka-access dyan si Leandro Lebiste dyan sa 41 billion pesos na yan na subsidy. Yun yung yung pagsusolar ng pagsusolar power ng mga irrigation. 41 billion yun. 41 billion yun. So ibig sabihin, itinabi yun for subsidy doon sa construction ng mga solar irrigation systems. Pagsusolar power pala ng irrigation systems. So kung si SPNEC o si Solar Philippines ang maikinabang, siya ang supplier, o di meron siyang tax break ngayon kasi technically sa NGO siya na ipagtrabaho na ang founder ay si Leandro Lebiste. Sino may-ari ng Solar Philippines? Si Leandro Lebiste din. Ang ganda. Ganda ng setup. Kita lahat. Sa lahat ng stage, may kita ka. From supply chain, hanggang implementation, hanggang sa production. Diba? Ganun. So may question mark ka ngayon. Kung hindi kay Solar Philippines, kung hindi kasama sa prangkisa si Solar Philippines, anong binili ni Meralco? Anong binili ni MGen? Let me propose something. Ang binili niya, mga kababayan, ay ito ang binili niya. 163 projects over the 2-year period. Yung kontrata ang binili niya. Kasi may contract na si Lebiste sa gobyerno eh. Nasa Department of Energy nga yung kontrata eh. Di ba? May kontrata na siya sa gobyerno. I-implement na lang niya. Hindi nga lang niya na-implement. So ang ginawa ni Leandro Lebiste, binenta niya si Solar Philippines kasama ng 163 projects. Yan yung halaga ng 34 billion.
para magka-access si MGen doon sa mga project. Si MGen na magtatayo, si MGen ang kikita. Hindi pa yung franchise. Wala pa tayo sa usapan ng franchise. Wala pa tayo sa usapan na yun. Kasi malabo pa eh. Malabo pa yung connection ng franchise doon sa Solar Philippines. Eh sinabi ni MGen, sino ba yung sinagot ko? Sorry. Si Edel Toto pala. Si Edel Toto Balduesa. Wala pa tayo sa franchise. Pinag-uusapan pa lang natin yung kung ano yung facts, kung ano yung meron na. So, sila sabi ni Meralco na hindi kasama sa usapan nila yung franchise. O sige, sabihin natin absuelto siya sa franchise. Si MGen. Kung hindi niya binili yung franchise, ano yung binili niya? O di mga kontrata, yung mga project na dapat ay gagawin ni Solar Philippines para magka-access si MGen dito sa mga 70 dito sa total na 163 projects. Para magka-access siya dyan, binili niya yung kontrata. Para magka-access siya sa kontrata, bibilhin niya ngayon yung korporasyon. Ang problema, mga kababayan, itong problema. Yung binili niya, yung kinancel. Hindi, wait. Huwag muna natin pag-usapan yung franchise. Dito muna tayo sa project. Malabo pa yung connection doon sa franchise eh. One of these days, lalabas yung connection sa franchise. Dito muna tayo sa project. Malamang sa malamang, ang binili ni MGen o ni Meralco ay itong 163 na projects. Ngayon, mga kababayan, syempre, iniisip ni MGen, okay, nabili ko na yung 163 na projects. Tayo na mag-i-implement. So, pag in-implement natin yan, tatakbo na yan, kikita tayo. Di ba? Kikita tayo. Si MGen, sa isip ni MGen. Eh, kaso nyo, mga kababayan, sabi ni DOE, hindi na. Wala na. Sorry. Ay, sana ba? Sorry. Wala na. Kinancel na namin yan. Projects are terminated and relinquished. Wala na. Wala na project. So ngayon, yung binili ni MGen, natunaw. May problema ngayon si Manny Pangilinan. May problema siya. Wait. Ngayon, iniisip niya, putik lahat ng kontratang binili ko, nawala. Hindi naman siguro lahat. I think this is what? 70%. Ang laki pa rin. Ang laki pa rin. 70%. Oo. Ang laki. So, ito yung binili. Ito ngayon yung binili ni Manny Pangilinan. Kasi kung hindi niya binili yung prangkisa, ano yung binili niya sa Solar Philippines? Eh di yung kontrata, yung mga project. Eh ngayon, canceled. Terminated yung project. Relinquished yung project. So, anong hawak ngayon ni Manny Pangilinan? Wala. Wala. Walang natira. So ngayon, mga kababayan, syempre, itong si Manny Pangilinan, aapila yan. Ngayon, tanong lang, mga kababayan, is aapila ba siya kay DOE o kakasuhan niya si Leandro Lebiste? Unjust enrichment. Civil case yun. Babawiin niya yung kanyang investment na 24 billion. 34 billion pala. Sabi ni All About Home, feeling magaling kasi si Promil Kid, madami pa di alam. Actually, feeling niya makakalusot siya sa scam. Pero ang totoo, in-scam niya yung gobyerno at in-scam niya si Manny Pangilinan. Yun yung totoo dyan. Oo. So, hindi lang ho ito, marami hong tatamaan dito. Marami yung tatamaan dito. Tatamaan dito si Lebiste, tatamaan si Manny Pangilinan dahil siya yung bumili ng korporasyon na Solar Philippines. Tapos may question mark pa on the use of the franchise. Ano naman nangyari sa prangkisa na yan? Kasi 25 years yan. At para lang kay Leandro, ginawa lang yan para kay Leandro Lebiste. Ano nang gagawin dyan? I-repeal ba yan? Ika-cancel ba yung franchise? We don't know. Kasi hindi siya nag-perform doon sa franchise. We don't even know kung nakapagpatayo na siya ng solar farm doon sa kahit saan doon sa sinabi niyang lugar kung saan siya magtatayo. Ang dami nito.
Aklan, Aurora, Bohol, Cagayan, Camiguin, Capiz, Compostela Valley, Davao Oriental, Guimaras, Isabela, Masbate, Misamis. Ang dami, oh. Nakapagpatayo na ba siya ng mga solar farms dyan? Ayan, oh. Nakasulat yan, Section 1, oh. Construct, install, establish, operate, and maintain in the public interest and for commercial purposes distributed energy resources and microgrids utilizing renewable energy technology or a hybrid thereof to provide electric power to customers and end users in remote and unviable, unserved, or underserved areas as defined in Section 2 of this Act. Tapos dito sa mga lugar na to. So, wala pa tayo sa usapan ng franchise. Nagagawa ba niya to? We don't know. Pero sigurado, mga kababayan, kung ang sinasabi ni MGen ay hindi nila binili yung prangkisa, ano yung binili nila? Di mga project, yung mga project na nasa ilalim ni Solar Philippines. Today, kinancel na ng Department of Energy yung mga projects. Ano ngayon ang hawak ni Manny Pangilinan? Wala. Nag-aksaya siya ng 34 billion. So ngayon, ang ending, malamang sa malamang, maghahabol siya ng 34 billion. Or, magbibid uli siya sa DOE. Di ba? Di ba? Kasi wala nang kontrata eh. Ano pang binili niya? Wala na. Wala nang kontrata. O sabihin natin, out of 70, may 30% siyang kinita. May 30% na natira, di ba? Yung 30% na ba yun, sapat na para makabawi siya doon sa 34 billion? I don't know. So mga kababayan, mukhang delikado delikado tong si Bugok. Oo. Mukhang delikado tong si Bugok, guys. Mukhang tatamaan siya ng magaling. Tatamaan siya ng magaling, guys. Oo. Hindi ko lang alam kung masurvive niya to, guys. Hindi ko lang alam kung masurvive to ni Lebiste.